Magandang gabi at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa kalaliman ng gabi. Humanap na ng komportabling posisyon. Hayaan ang iyong katawan na lubusang huminahon. Ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim, dahan-dahan at ilabas ang hininga. Ngayong gabi, maglalakbay tayo ng napakalayo, lampas pa sa ating solar system, patungo sa tahimik at madilim na kawalan ng kalawakan. Isipin ang isang mundo na hindi dapat umiiral, isang planeta na lumalabag sa lahat ng batas na alam natin, isang mundo na napakaliwanag na kumikilos ito na parang isang dambuhalang salamin sa kosmos. Paano nangyari ito? Paanong nakapagpapakita ng mas maraming liwanag ang isang planeta kaysa sa natatanggap nito mula sa nag-aapoy niyang araw? Ang misteryong ito ay bumabalot sa exoplanet na tinatawag na LTT 9779b. At ngayong gabi, sa ilalim ng lambong ng kadilanan, sabay nating bubuksan ang kanyang sekreto. Hayaan ang aking boses ang maging gabay mo sa nakakaakit na istoryang ito habang unti-unti kang tinatangay ng antok. Bago tayo sumisid sa mismong misteryo, ipinta muna natin ang larawan ng mundong kinaroroonan ng ating mahiwagang bagay. Ang pinag-uusapan natin ay mga exoplanet. Ito ang mga planeta na hindi umiikot sa ating araw kundi sa iba pang mga bituin. Libo-libo, sampu-sampung libong mga mundo ang nakakalat sa ating kalawakan. Natutuklasan ang mga ito sa tulong ng napakasensitibong teleskopyo. Ang isa sa pinakakaraniwang paraan upang matuklasan ang mga ito ay tinatawag na transit method. Isipin mong nakatingin ka sa isang malayong ilaw. Kung may maliit na insekto na dumaan sa harap nito, sandaling hihina ang liwanag ng ilaw. Ginagawa rin iyan ng mga astronomo. Taon-taon nilang pinagmamasdan ang liwanag ng malalayong bituin. At kapag napansin nila ang bahagyang pagbaba ng liwanag na may regular na agwat, alam na nilang may planetang dumadaan sa harap ng bituin. Ganyan mismo kung paano natuklasan ng ating bida, ang LTT 9779b. Umiikot ito sa isang bituin na katulad ng ating araw at matatagpuan ito mga 260 light years ang layo mula sa daigdig. Napakalayo nito, ngunit para sa mga modernong instrumento, sapat na malapit upang simulan nating pag-aralan ang kanyang mga sikreto. Kaya naman, simulan na natin ang ating paglalakbay. Mas kilalanin pa natin ang LTT 9779b. Noong una, itong ikinategorya ng mga astronomer, sila ay nagulat. Sa laki, kahawig nito ang ating Neptune, isang gas giant, pero hindi kasing laki ni Jupiter. Pero hanggang doon lang ang kanilang pagkakatulad. Kung ang Neptune ay isang malamig at malayong mundo, ang LTT 9779b naman ay nasa loob ng isang tunay na impyerno. Napakalapit nito sa bituin niya, kaya natatapos niya ang isang kumpletong orbit sa loob lamang ng 19 na oras. 19 na oras. Yun na ang isang taon sa planetang ito. Mai-imagine nyo ba yon? Dahil sa matinding lapit nito sa araw, ang ibabaw nito, o mas tamang sabihin, ang itaas na bahagi ng atmosfera nito, ay umaabot sa temperatura na 2,000 degrees Celsius. Sapat na iyan para tunawin ang bakal at titanium. Kaya naman, ikinategorya ito ng mga siyentista bilang isang ultra-hot Neptune. Ang pag-iral mismo ng ganitong uri ng planeta ay isang malaking misteryo na dahil, sa teorya, ang mga planetang kasing laki nito ay hindi dapat nakakaligtas sa ganoong kalupit na kalagayan. Matagal na sana nilang nawala ang kanilang gas envelope dahil sa matinding radiation mula sa bituin. Ngunit ang LTT 97.9b ay hindi lang nakaligtas. Nagbigay pa ito ng mas malaking sorpresa sa mga siyentista na siyang magiging pangunahing paksa ng ating talakayan ngayon. Ito ang kaniyang
hindi ka panipaniwala at tila imposibleng liwanag. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lugar kung saan nakatira ang ating planeta. Sa larangan ng astronomiya, may konsepto tayong tinatawag na Neptunianong disyerto or Neptunian desert. Pero hindi ito disyerto na may buhangin tulad ng sa daigdig. Ito ay isang tiyak na sona sa palibot ng isang bituin kung saan napakabihira, halos imposibleng makita ang mga planetang kasing laki ni Neptune. Bakit? Ayon sa teorya, kapag ang isang planetang ganoon kalaki ay masyadong lumapit sa bituin nito, magkakaroon ito ng hindi magandang kapalaran. Ang matinding radyasyon at ang stellar wind o ang agos ng mga charged particle na nagmumula sa bituin ay literal na tatangayin ang atmosfera ng planeta. Sa loob ng milyon-milyong taon, walang matitira sa gas na bumabalot dito at ang maiiwan lang sa orbit ay isang hubad at walang buhay na core. Kaya naman, labis ang pagkagulat ng mga astronomo kapag nakakakita sila ng isang mainit na Neptune or hot Neptune sa loob ng ipinagbabawal na sonang ito. Ang LTT 9779b ay matatagpuan mismo sa ganitong uri ng disyerto. Tinatawag nitong hamon ang mga fundamental na teorya ng ebolusyon ng planeta. Paano nito napreserba ang napakakapal na atmosfera nito? Gayong ito ay nasa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng sarili nitong bituin. Ito ang unang tanong na nagpalito sa mga siyentista. Posible kayang mayroon itong hindi pangkaraniwang laki ng core kung saan ang grabidad nito ay tumutulong upang panatilihin ang gas? O baka naman, bago pa lang itong dumating sa orbit na ito kung ikukumpara sa haba ng panahon sa kalawakan? Hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang hinahanap ang sagot sa tanong na ito. Ngunit habang hinahanap nila, nagdagdag pa ang planeta ng isa pang misteryo na mas nakakaintriga. Ang pangunahing misteryo tungkol sa ating planeta ay nakakubli sa tinatawag na albedo. Pero ano nga ba itong terminong ito? Sa madaling sabi, ang albedo ay ang kakayahan ng isang ibabaw na magpabanaag o mag-reflect ng liwanag. Ipagpalagay natin, may dalawang bagay na nakabilad sa araw, isang piraso ng uling at isang puting papel. Sinasipsip ng uling ang halos lahat ng liwanag na tumatama rito, kaya itim ito sa ating paningin. Ang albedo nito ay napakababa. Sa kabilang banda, ang papel naman ay nagre-reflect ng karamihan ng liwanag, kaya't puti ito. Mataas ang albedo ng papel. Ganoon din ang aplikasyon pagdating sa mga planeta. Halimbawa, ang ating daigdig dahil sa mga karagatan, kagubatan at ulap nito ay nagre-reflect ng mga 30%, 30% ng sinag ng araw. Ang albedo ng Earth ay 0.3. 0.3. Isa itong katamtamang rating. Ngunit ang Venus, ang pangalawang planeta mula sa araw, ay masasabing tunay na kampiyon sa pagre-reflect sa loob ng ating solar system. Balot ito ng makakapal na ulap ng sulfuric acid na nagsisilbing parang isang dambuhalang salamin. Ang Venus ay nagre-reflect ng humigit kumulang 75%, 75% ng sinag ng araw. Kaya ang albedo nito ay 0.75. 0.75. Ito ang dahilan kung bakit napakaliwanag nitong sumikat sa ating kalangitan tuwing gabi at pangalawa lamang sa buwan sa liwanag. Matagal nang itinuturing ang Venus bilang ang standard ng reflectivity pagdating sa mga planeta. Pero nagbago ito nang sukatin ng mga astronomo ang albedo ng LTT 9779b. Nang itutok ng mga siyentista ang kanilang mga teleskopyo sa LTT 9779b at sukatin kung gaano karaming liwanag ang sinasalamin nito, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang natuklasan. Talagang nakamamangha ang mga resulta.
Ang malayong planetang ito ay nagpapareflect pala ng 80%, 80% ng liwanag na nagmumula sa kaniyang bituin. Umabot sa 0.8 ang tinatawag na albedo nito. Ito ay mas mataas kumpara sa kahit anong bagay sa ating solar system, kasama na ang napakaliwanag na Venus. Sa katunayan, ito na ang pinakamaliwanag at pinakamatinding mag-reflect na planeta sa lahat ng natuklasan natin. Para itong nakatuklas ng isang dambuhalang salamin na kasing laki ng planetang Neptune na nakabitin sa kalawakan. Pero dito, nag-uumpisa ang pinakamalaking tanong or paradox. Ang planetang ito ay napakalapit sa kaniyang bituin. Kaya naman umabot sa 200 degrees Celsius ang temperatura nito. Sa ganoong kainit na kalagayan, ang karaniwang substance na bumubuo sa ulap tulad ng tubig o ammonia ay imposible nang maging patak o kristal. Kaagad itong magiging singaw. At kung wala itong ulap, ang planeta ay dapat kasing itim ng uling. Nasasaluhin lamang ang liwanag sa halip na isalamin. Kaya, ano ngayon ang nagsisilbing dambuhalang salamin nito? Anong kemikal ang kayang bumuo ng ulap sa malaimpyernong init na ito at magbigay ng ganito kataas na reflective effect? Ang paghahanap sa sagot sa misteryong ito ay nangailangan ng tulong ng pinakamakapangyarihang instrumento sa kalawakan na binuo ng sangkatauhan. Heto na, humahakbang sa entablado ang pinakamalaking bida ng modernong astronomiya, ang James Webb Space Telescope. Ang teknolohikal na obra maestra na ito na may malaking gintong salamin ay kayang sumilip sa pinakamalalayong sulok ng universo at pag-aralan ang mga bagay na may detalye na hindi pa natin nakikita kailanman. Isa sa pinakapangunahing kakayahan nito ay ang tinatawag na spectroscopy. Magkunwari tayo sandali. Isipin natin na ang liwanag ng isang bituin ay purong puti. Kapag dumaan ang liwanag na iyan sa atmosfera ng isang planeta, iba't ibang gas ang umaabsorb, sumisipsip, sa ilaw sa tiyak na haba ng alon, sa tiyak na shade or kulay ng puting iyon. Bilang resulta, ang spectrum ng liwanag na nakakarating sa atin ay may mga maitim na linya na parang isang barcode. Ang bawat kemikal, hydrogen, helium, water vapor, methane, ay nagiiwan ng sarili nitong natatangi at hindi matutumbasang tatak sa barcode na iyan. Sa pag-aanalisa ng mga linyang ito, matutukoy ng mga siyentista kung ano mismo ang bumubuo sa atmosfera ng isang planeta, kahit patrilyong kilometro ang layo nito. At ito mismo ang kakayahan ng James Webb na ginamit ng mga astronomo upang lutasin ang misteryo ng LTT 9779b. Itinutok nila ang teleskopyo sa bituin sa sandaling dumaan ang planeta sa likuran nito. Ginawa nila ito para sukatin ang sariling liwanag ng planeta at ibawas ito sa kabuuang liwanag ng buong sistema na nagbigay sa kanila ng purong spectrum ng atmosfera nito. Narito na, natanggap na at na-decode ang mga datos mula sa James Webb Space Telescope. Ang kanilang natuklasan ay nagbigay kumpirmasyon sa pinakamatapang at pinakakakaibang hinuha. Ang atmosfera ng LTT 979b ay punong-puno ng singaw ng mga metal at silicates. Ang silicates ay mga compound ng silicon, ang pangunahing sangkap ng karamihan sa mga bato at buhangin dito sa lupa. Sa temperatura na 2,000 degrees, ang mga batong ito ay sumisingaw at nagiging gas tulad ng pagiging singaw ng tubig dito sa ating planeta. Dahil sa sobrang tindi ng saturation ng atmosfera sa mga silicate vapor na ito, nagsimula itong mag-condense at bumuo ng mga ulap. Pero hindi ito ang karaniwan, malalambot at puting ulap na gawa sa yelo ng tubig. Sa halip, ang mga ulap ay binubuo ng maliliit na patak ng tunaw na salamin o tinatawag na likidong bato. Bukod pa rito, may iba pang mga metal na natuklasan sa atmosfera
tulad ng titanium. Ang titanium na sa lupa ay ginagamit sa aviation at medisina dahil sa tibay at gaan nito ay umiiral doon bilang isang gas. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ang lumikha sa hindi kapanipaniwalang mirror effect na iyon. Ang mga ulap ng likidong salamin at metal ay nagsilbing perpektong reflektor na nagpapabalik sa kalawakan ng malaking bahagi ng sinag mula sa kanilang bituin. Subukan nating ilarawan sa ating isip ang senaryong ito. Isipin mo ang kalangitan. Pero hindi ito ang asul na kalangitan na nakikita natin dito sa mundo. Sa halip, ang langit ay puno ng nag-aapoy na gas na punong-puno ng singaw mula sa natunaw na mga bato. At sa langit na iyan, may mga ulap na lumulutang. Ang mga ulap na ito ay kumikinang at kumikislap tila natunaw na metal. Bawat patak sa mga ulap na ito ay napakaliit na partikulo ng liquid glass o likidong salamin. Kapag ang liwanag mula sa isang nagliliyab at napakalapit na bituin ay tumama sa mga ulap na ito, hindi ito sinisipsip. Sa halip, ito ay tumatalbog mula sa libu-libong parang salamin na patak na lumilikha ng nakakasilaw na ningning. Ang planeta ay hindi umiilaw ng sarili niyang liwanag tulad ng isang bituin, kundi sa pamamagitan ng refleksyon. Ngunit napakahusay nitong gawin yon na tila ito ay isang mamahaling hiyas na nakapatong sa itim na velvet ng kalawakan. Ito ay isang mundo kung saan umuulan ng natunaw na buhangin, kung saan hinahabol ng hangin ang mga ulap na gawa sa titanium. Napakaiba nito sa ating mga karanasan dito sa Earth na tila ito ay kwento lang ng science fiction. Ngunit salamat sa James Webb Space Telescope, alam natin na ang ganitong mga mundo ay totoo. Ang pagkakadiskubre ng mga metalikong ulap sa LTT 9779b ay hindi lamang sumagot sa tanong tungkol sa sobrang liwanag nito, kundi nagbukas din ng bagong kabanata sa pag-aaral ng mga atmosfera ng planeta. Ipinakita nito kung gaano katindi at kakaiba ang chemistry na posibleng mangyari sa ibang mga mundo. Ngayon na alam na natin ang kalikasan ng kahangahangang mga ulap na ito, balik tayo sa unang tanong. Paanong nakaligtas ang planetang ito? Paano niya napreserba ang kanyang atmosfera kahit sobrang lapit niya sa kaniyang bituin? At dito, ang sagot sa kaniyang liwanag ay nagbigay sa atin ng palatandaan. Ang metalikong mga ulap na nagpapaliwanag sa planeta ay may protektibong papel din dahil sa pagbuo nila ng isang malaking kalasag na nagre-reflect, pinipigilan nilang makapasok ang malaking bahagi ng enerhiya ng bituin sa loob ng atmosfera at maiwasan ang lalo pang pag-init. Para silang isang higanting sunscreen na nagpoprotekta sa planeta upang hindi ito tuluyang mag-evaporate. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng napakaraming mabibigat na elemento, mga metal at silicate sa atmosfera ay nagpapahiwatig na ang mismong planeta at ang core nito ay mayaman din sa mga ito. Nangangahulugan naman ito na mayroon itong napakalaking mass at dahil dito, napakalakas na gravity. Ang malakas na grabidad na ito ay mahigpit na humahawak sa gas na nakabalot dito, kaya hindi ito natatangay ng stellar wind patungo sa kalawakan. Kaya naman, ang dalawang pangunahing misteryo ng LTT 9779b ay naging konektado. Ang kaniyang pagkaligtas at ang kaniyang liwanag ay dalawang panig lang ng isang medalya na ipinapaliwanag ng natatanging chemical composition na minana niya noong siya ay isinilang. Pagdating naman sa pinagmula ng kakaibang mundong ito, may iba't ibang teorya ang mga astronomo. Ang isa sa pinakakapanipaniwala ay nagsasabing ang LTT siyam pito siyam b ay dating core o sentro ng isang higanting planeta tulad ng ating Jupiter. Posibleng noong una ay mas malaki pa ito. Pero sa loob ng bilyon-bilyong taon na inikot nito
ang napakainit na orbit, tuluyan itong nawalan ng panlabas at mas magagaan na layer ng hydrogen at helium. Ang nakikita natin ngayon ay ang hubad at siksik nitong core na tanging ang pinakamabigat at pinakasiksik na bahagi lang ng orihinal nitong atmosfera ang nananatili, lalo na iyong punong-puno ng mga metal. Kung totoo ang teoryang ito, ang pag-aaral sa LTT, Siyam-pito, Pito-Siyam-B ay nagbibigay sa atin ng kakaibang pagkakataon na silipin ang kaloob-looban ng isang gas giant. Pag-aralan ang mismong sentro nito. Hindi natin ito magagawa sa Jupiter or Saturno dahil natatabunan sila ng libu-libong kilometro ng gas. Ang planetang ito ay parang isang living laboratory na nagpapakita ng isa sa mga posibleng daan ng ebolusyon ng mga planeta sa ilalim ng matitinding kondisyon. Bawat bagong impormasyon na natutuklasan natin tungkol dito ay nakakatulong para mas maunawaan natin kung paano nabubuo at nagbabago ang mga planetary system sa buong universo. Kasama na ang ating sariling sistema, lalo pa nating damhin ang kapaligiran ng lugar na ito kahit sa isip lang. Ang temperatura sa panig na arawan ng planeta na laging nakaharap sa bituin ay umaabot sa 2,000 degrees. Pero ano naman ang nangyayari sa panig na gabi? Malamang, ang planeta ay nasa tidal lock. Ibig sabihin, laging nakatutok ang isang bahagi nito sa bituin, tulad ng buwan sa daigdig. Kaya sa kalahati nito, walang hanggang araw, at sa kabilang bahagi, walang hanggang gabi. Sa panig na gabi, mas bumababa ang temperatura. Kahit ganoon, sobra-sobrang init pa rin ito para sa pamantayan ng daigdig. Posibleng nasa halos 1,000 degrees. Sa hangganan na ito, sa pagitan ng nag-aapoy na arawan at ng bahagyang mas malamig na gabi, tiyak na umiihip ang malalakas na hangin na parang bagyo, nagdadala ng init at iba pang materyales. At dito sa panig na gabi kung saan bumababa ang init, nagko-condense ang mga singaw ng silicates at metal at bumabagsak bilang presipitasyon. Isipin mo ang ulan, pero hindi tubig ang mga patak, kundi tunaw na salamin. O kaya niebe, pero ang mga snowflakes ay mga kristal ng solidong metal. Ang mga presipitasyon na ito ay ibinabalik naman ng hangin sa panig na arawan, kung saan muli silang sumisingaw. Kaya nabubuo ang kakaibang siklo ng mga materialis. Ito ay isang dinamiko, mabangis, at kasabay nito, napakagandang mundo na nabubuhay sa ilalim ng mga batas na sinisimulan pa lang nating maintindihan. Ang pagkakatuklas ng mga ulap na gawa sa metal at silicate sa exoplanet na LTT Siyam-pito-pito-Siyam-B ay naguudyok sa mga siyentipiko na muling pag-aralan ang iba pang mga exoplanet. Posibleng hindi pala ito isang natatanging pangyayari. Mayroon ding ibang mga tinatawag na hot Jupiters at hot Neptunes na hanggang ngayon ay hindi pa lubusang maipaliwanag ang mga katangian. Baka mayroon ding katulad na mga ulap sa mga planetang ito. Pero mahirap lang talaga itong makita. Nagbigay ang tuklas na ito ng bagong tool, isang bagong modelo para sa mga astronomo upang ipaliwanag ang kanilang mga obserbasyon. Ngayon, kapag sinusuri nila ang spectrum ng isang malayong napakainit na planeta, hindi lang sila maghahanap ng bakas ng tubig or methane, kundi pati na rin ang mga palatandaan ng nag-evaporate o naging singaw ng mga bato. Nagpapalawak ito ng ating pananaw kung ano ba talaga ang posibleng hitsura ng isang planeta. Sanay tayong hatiin ang mga planeta sa dalawang klase. Ang mga rocky tulad ng Earth o Mars at ang mga gas giants tulad ng Jupiter. Pero ipinakita ng LTT Siyam-pito-pito-Siyam-B na mayroon ding mga hybrid o transitional na forma.
Mga mundo kung saan naglalaho ang hangganan ng bato at gas, kung saan ang mismong solidong pundasyon ay nagiging bahagi ng atmosfera. Nagpapaalala ito sa atin na ang universo ay may mas malawak na imahinasyon kaysa sa atin. At sa bawat sagot na mahanap natin, mayroon itong handang dos-dosenang bago at mas komplikadong tanong para sa atin. Pag-usapan naman natin ang mismong bituin sa sistemang ito, ang LTT 9779. Isa itong G-type star na halos katulad ng ating araw sa bigat at temperatura. Dahil dito, nagiging mas nakakaintriga ang paghahambing. Makikita natin kung paano makakaapekto ang isang bituing tulad ng araw sa isang planetang napakalapit dito. Ang radiation nito ay hindi lang nagpapainit, kundi literal na binabago ang komposisyon ng chemical at hiyolohiya ng planeta. Kaya nagiging kakaiba ito. Sa pagmamasid sa sistemang ito, para tayong sumisilip sa isa sa mga posibleng senaryo, bagamat matindi or extreme, ng paglago ng isang planetary system. Nakakatulong ito para mas maintindihan din natin ang sarili nating kasaysayan. Bakit wala tayong planetang ganito kalapit sa araw? Bakit ang Mercury natin ay isang maliit na batong bilog lang at hindi isang hot Neptune? Sa pag-aaral ng mga anomalya tulad ng LTT 9779b, kinokolekta ng mga siyentipiko, parang mga detektib, ang mga ebidensya para mabuo ang kumpletong larawan ng kapanganakan at buhay ng mga planeta. Ang bawat sistemang ganito ay isa pang piraso ng napakalawak na cosmic mosaic or puzzle na sinusubukan nating buuin bilang sangkatauhan. Siyempre, wala namang direktang kaugnayan ang pagkakatuklas na ito sa paghahanap natin ng buhay sa labas ng mundo. Ang mga kondisyon sa LTT siyam na pito siyam B ay sadyang imposible para sa buhay batay sa ating pagkakakilala. Gayunpaman, mayroon pa rin itong hindi direktang epekto sa mga paghahanap na ito sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nabubuo at kumikilos ang iba't ibang uri ng atmosfera. Mas mapapahusay ng mga siyentipiko ang pagmumodelo ng mga kondisyon sa mga planetang posibleng tirahan. Halimbawa, alam na natin ngayon na ang mga ulap ay hindi lang binubuo ng tubig at ang presensya ng mga ito ay makakapagpabago ng lubusan sa klima at temperatura ng isang planeta. Mahalaga itong isaalang-alang kapag inaanalisa ang datos mula sa mga planetang nasa tinatawag na zone of habitability. Iyon ay ang distansya mula sa bituin kung saan maaaring magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw ng planeta. Ang kasaysayan ng LTT Siyam na 770 b ay nagsisilbing paalala na hindi natin dapat sukatin ang ibang mga mundo gamit ang pamantayan ng daigdig. Kayang lumikha ng kalikasan ng mga kombinasyon ng kondisyon at sangkap na hindi pa natin kayang isipin. At marahil, mayroon talagang mundong umiiral sa kung saan na ang buong biospera ay nakabatay sa mga prinsipyo ng kemikal na lubhang naiiba at hindi natin nakasanayan. Pag-usapan natin ang kinabukasan ng pag-aaral sa kamanghamanghang planetang ito. Naisagawa ng James Webb Space Telescope ang una, ngunit napakahalagang hakbang na kumpirma nito ang pagkakaroon ng silicate clouds. Ngunit ngayon pa lang talaga nagsisimula ang gawain. Ngayon, nagpaplano ang mga astronomo ng mas detalyadong pagmamasid. Gusto nilang gumawa ng temperature map ng planeta para lubos na maunawaan kung paano na ililipat ang init mula sa panig na arawan patungo sa panig na gabi. Susubukan din nilang matukoy ang bilis ng hangin sa atmosfera nito gamit ang pagsukat sa Doppler shift sa mga spectral lines. Maghahanap sila ng bakas ng iba pang mas bihira pang elemento upang makabuo ng kumpletong chemical mapla ng mundong ito.
Ang bawat bagong obserbasyon ay magdaragdag ng mga detalye sa larawan ng LTT Siyam-pito-pito-siyambe na nagpapalinaw at nagpapalawak sa ating pangunawa. Siguro, sa paglipas ng panahon, magagawa pa nating bumuo ng three-dimensional na modelo ng atmosfera nito at makita sa real time kung paanong nabubuo at gumagalaw ang mga kamanghamanghang ulap na gawa sa tinunaw na salamin. Hindi na lang ito basta astronomiya, isa na itong tunay na cosmic meteorology na nag-aaral sa lagay ng panahon ng isang mundo na bilyon-bilyong kilometro ang layo sa atin. Ang kwentong ito ay perpektong halimbawa kung paano gumagana ang scientific method. Nagsimula ito sa isang simpleng obserbasyon, isang planetang kakatwa ang liwanag at nakita sa lugar na hindi dapat siya matagpuan, taliwas sa lahat ng umiiral na teorya. Dahil dito, may naganap na palaisipan. Kaya naman naglabas ang mga siyentista ng isang matapang na hipotesis, isang pangahas na pag-aakala. Paano kung ang mga ulap ng planetang ito ay gawa sa metal? Tila napaka-imposible ng ideyang ito, ngunit ito naman ang nagbigay linaw sa kanilang nakita. Sa tulong ng bago at mas makapangyarihang teleskopyo, ang James Webb nasubukan at napatunayan nila ang hipotesis na ito. Mula sa misteryo patungo sa hipotesis at mula sa hipotesis patungo sa matibay na patunay. Ito ang walang katapusang landas ng siyensya. Sa sandaling nalutas natin ng isang tanong, haharap agad tayo sa mga panibagong misteryo. Bakit ganoon kayaman sa metal ang atmosfera ng planetang ito? Paano ba siya nag-migrate papunta sa kasalukuyang orbit niya? Ang kwento ng LTT Siyam-pitong-pito-siyambi ay nagpapatuloy at nangangako ito ng marami pang kamanghamanghang pagtuklas sa hinaharap. At tayo na nakahiga lang sa ating mga komportabling kama ay nagiging saksi sa mga dakilang tuklas na ito na patuloy na nagpapalawak sa hangganan ng ating kaalaman. Dapat nating tandaan na ang bawat pagtuklas na ito ay bunga ng walang sawang pagsisikap ng napakaraming tao. Ang mga astronomo, inhenyero, programmer at mathematician mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay nagkaisa para mabuo ang James Webb Telescope at suriin ang lahat ng datos na nakalap nito. Ito ay resulta ng dekada ng pagpaplano, pagtatayo at pagsasama-sama ng lakas. Bawat litrato, bawat spectrum na natatanggap natin mula sa kailaliman ng kalawakan, ito ang sukdulan ng talino at likas na pag-usisa ng tao. Ito ang ating kolektibong pagnanais na maunawaan ang sansinukob at ang ating lugar dito. At sa tuwing titingnan natin ang gabing puno ng bituin, maaari nating isipin na marami sa mga malalayong ilaw na iyon ay may sarili ring mga planetang umiikot, sariling mga mundo. Bawat isa ay may kakaiba at natatanging kasaysayan. At ang ilan sa mga mundong iyon ay maaaring mas kakaiba at mas nakakamangha pa kaysa sa mga mundong may ulap na gawa sa tunaw na metal. Ang kamalayang ito ay nagdudulot ng isang espesyal na kahulugan sa katahimikan ng gabi. Isang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na napakalaki at walang hanggan. Isipin ninyo ang mga kulay ng mundong ito. Pinag-uusapan natin ang pag-aninag at ang ningning. Pero anong kulay kaya ng LTT 9779b kung makikita natin ito ng malapitan? Ang komposisyon ng mga ulap ang magbibigay sa atin ng sagot. Ang iba't ibang metal at mineral kapag umiinit ay naiiba ang pag-ilaw at pag-aninag ng liwanag. Posibleng magbigay ang mga ulap na gawa sa silikat ng isang nakakasilaw na puti o kulay pilak na anyo sa planeta. Samantala, ang halong titanium ay maaaring magdulot ng ginintuan o malabughaw na kislap. Hindi ito magiging static, kundi isang tanawin na patuloy na nagbabago. Depende ito
sa temperatura, itaas sa density, at komposisyon ng mga ulap sa bawat bahagi. Ang planeta ay magniningning na parang isang dambuhalang opal na tumatambok sa kadiliman ng kalawakan. Ito ay magiging isang kagandahang isinilang sa sukdulang kalagayan. Ang kagandahan ng isang mundong walang buhay na sumusunod sa batas ng pisika ng napakataas na temperatura at pressure. At bagamat hindi natin ito makikita ng personal, ang lakas ng ating imahinasyon na suportado ng siyensya ay nagpapahintulot sa atin na maglakbay at maramdaman ang himalang ito. Ikumpara natin ang LTT 9779b sa iba pang mga mundong impyerno na alam natin. Halimbawa, ang exoplanet na HD 189733b na kilala bilang planetang umaaraw ng salamin. Mayroon din itong mga silicate particle sa atmosfera, ngunit mas mababa ang temperatura nito at hindi kasing taas ng LTT 9779b ang albedo nito. Kaya't sa halip na parang salamin, maitim na asul ang tingin natin dito. O kaya naman, ang planetang Kelt 9b, isa sa pinakamaiinit na naitala. Ang temperatura nito ay mas mataas pa sa ilang bituin. Kahit ang mga metal na pinakamahirap tunawin ay nagiging singaw dito. Pero malamang ay sinisipsip at hindi nagre-reflect ng liwanag ang KLT-9b. Sa harap ng mga ito, namumukod tangi ang LTT 9779b dahil sa natatangi nitong balanse. Sapat ang taas ng temperatura nito para maging singaw ang mga bato, ngunit hindi naman ganoon kataas para i-ionize ng tuluyan ang buong atmosfera. At ang atmosfera nito ay labis na puspos ng mga singaw na ito, kaya nakakabuo sila ng makapal at siksik na ulap. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ang mismong nagpapaging kakaibang salamin sa kalawakan. Nakapwesto ito sa gitnang balanse o Goldilocks zone para sa pagbuo ng metallic clouds. Kung pag-iisipan nating mabuti, makakarating tayo sa isang malalim na pilosopikal na konklusyon tungkol sa kalikasan ng universo. Hindi ito lumilikha ng anuman ng walang dahilan. Bawat bagay, bawat planeta, bawat bituin, lahat ng ito ay resulta ng bilyon-bilyong taon ng ebolusyon na sumusunod sa mahihigpit na batas ng physics. Ang itinuturing nating anomalya o himala ay isa lang talagang likas na resulta ng tiyak na mga paunang kondisyon. Sadyang napakalawak at iba-iba lang talaga ng mga kondisyong ito. Kaya nagbubunga sila ng mga mundong nakamamangha at sumasala sa ating imahinasyon. Ang universo ang pinakadakilang taga-disenyo. Ginagamit nito ang parehong mga elemento sa periodic table, ngunit nakalilikha ito ng walang katapusang iba't ibang anyo mula sa mga ito. Mula sa asul na planetang may likidong tubig at buhay hanggang sa mistulang salamin na globo na may ulap na salamin. Sa pag-aaral ng pagkakaiba-ibang ito, inaalam natin ang mismong mga batas ng paglikha at dahil sa kaalamang ito, nagiging mas mahalaga at mas kahanga-hanga ang mundo sa paligid natin, ang malayong kalawakan at maging ang sarili nating planeta. Ngayong dahan-dahan tayong dinadalaw ng antok, hayaan nating muli nating isipin ang payapang paglalakbay na ito sa kalawakan. Iiwan natin ang ingay at pagkabalisa ng maghapon. Lalampasan natin ang ating buwan, ang nagniningning na liwanag ng Mars, at ang mga singsing ng Saturn. Patuloy tayong lilipad, tatahakin ang Milky Way, patungo sa malayong bituin na LTT siyam pito pito siyam. At sa sinag ng araw na iyon, makikita natin siya, isang kumikinang na perlas, ang planetang salamin. Hindi siya mapanganib, iba lang siya. Nabubuhay siya sa sarili niyang paraan, sinusunod ang sarili niyang batas. Sa kaniyang kalangitan, nagngangalit ang mga bagyo ng tinunaw na titanium at umaagos ang ulan ng likidong quartz. Siya ay paalala kung gaano kaliit pa ang ating kaalaman.
kung gaano karaming hiwaga at kababalaghan ang nakatago sa kaibuturan ng kalawakan na naghihintay lang ng tamang oras para matuklasan, at bawat hiwagang nalulutas ay ginagawang mas naiintindihan ang ating universo. Subalit, sa parehong oras, mas mahiwaga at mas maganda pa ito. Hayaan mong ang larawan na ito, ang imahe ng nagliliwanag na planeta, ang siyang magpahili sa iyo. Hayaan mong punuin nito ang iyong mga panaginip ng tahimik na liwanag ng malalayong bituin. Posibleng sa hinaharap, makatuklas pa tayo ng iba pang mundong katulad nito. Ang LTT 9779 sa B ay maaaring simula pa lamang ng isang bagong klasifikasyon, ang mga salamin na planeta, mirror planets. Sinusuri na ngayon ng mga astronomo ang datos mula sa iba pang exoplanet. Naghahanap sila ng mga posibleng may magkaparehong katangian. Ang pagbuo ng klasipikasyong ito ay makakatulong upang maging mas sistematiko ang ating mga kaalaman at mas maunawaan natin kung anong mga kondisyon ang kinakailangan para mabuo ang iba't ibang uri ng planeta. Siguro, makakatuklas tayo ng planeta na ang mga ulap ay gawa sa purong bakal o kaya naman ay korundum na siyang materyales na bumubuo sa mga ruby at sapiro. Isipin ninyo ang isang mundo na nababalutan ng maningning na ulap na parang ruby. Ang kalawakan ay punung-puno ng misteryo at mga posibilidad, at nagsisimula pa lang tayong makasilip sa mga hiwaga nito dahil sa ating teknolohiya. Sa bawat bagong henerasyon ng teleskopyo, nakikita natin ang universo sa bago at hindi inaasahang anggulo. At ang mga bagay na tila gawa-gawa lamang sa atin ngayon ay maaaring maging napatunayang siyentipikong katotohanan bukas, tulad na lamang ng nangyari sa LTT 9779 POE. Balikan natin ang uusapin ng tunog. Alam natin siyempre na vacuum ang kalawakan, kaya imposibleng kumalat ang anumang ingay dito. Pero kung sakaling maririnig natin ang LTT 9779B, ano kaya ang tunog nito? Siguro, yun ay isang mababang ugong na dulot ng walang tigil na malalakas na hangin na umaabot sa libu-libong kilometro bawat oras. Sasabayan ito ng malakristal na kalansing na galing sa pagbabangga ng napakaraming patak ng salamin na bumubuo sa mga ulap. Paminsan-minsan, maririnig din ang malalim na dagundong kapag umuulan ng tunaw na metal sa panig ng planeta na nakaharap sa gabi. Ito ay magiging isang simponiya ng mga elemento, musika ng isang mundong nilikha mula sa apoy at bato. Ang musikang ito ay umaalingaw-ngaw na roon sa loob ng bilyon-bilyong taon sa ganap na pag-iisa. At kamakailan lamang natin nasagap ang mga alingaw-ngaw nito na naka-encrypt sa spectrum ng liwanag. At habang pinakikinggan natin ang kathang isip na musikang ito, madarama natin ang ritmo ng universo, ang mabagal ngunit tuloy-tuloy na paggalaw nito, ang walang hanggang sayaw ng paglikha at pagwasak. Mahalaga ang pangyayaring ito sa LTT 9779B sapagkat malinaw nitong ipinapakita kung gaano ka magkakaugnay ang iba't ibang larangan ng agham. Upang malutas ang misteryo nito, hindi lang kaalaman sa astronomiya ang kinailangan, kundi pati na rin sa pisika, kimika, hiyolohiya at agham sa materyales. Kinailangan ng mga siyentipiko na imodelo kung paano kumikilos ang mga silicates at metal sa matitinding temperatura at presyon, mga paksang karaniwang pinag-aaralan ng mga heyologo at inenyero. Kinailangan din nilang gamitin ang mga batas ng optika upang maunawaan kung paano sinasalamin ng mga ulap na gawa sa ganitong partikulo ang liwanag. Ito ang pinakamahusay na halimbawa na ang modernong agham ay hindi na nagtatangi ng hangganan sa pagitan ng mga disiplina. Para lubusang maunawaan ang universo, kailangan ang isang komprehensibong pagtingin na nag-iisa-isa ng iba't ibang kaalaman
tungkol sa materya at sa mga katangian nito, at ang pagsasanib ng mga kaalamang ito ang siyang nagbubunga ng pinakakahangahangang pagtuklas na nagpapalawak sa abot tanaw ng ating pag-unawa sa realidad. Ano pa ba ang nananatiling malabo? Bagamat nakagawa ng malaking pagtuklas ang James Webb Space Telescope, marami pa ring katanungan ang hindi nasasagot. Hindi pa rin natin alam ang eksaktong masa ng planeta. Dahil dito, hindi natin matukoy ng tama ang densidad nito at hindi tayo makagawa ng tiyak na konklusyon tungkol sa laki ng kaibuturan, core, nito. Hindi rin natin alam kung mayroon itong magnetic field at kung ano ang papel nito sa pagpapanatili ng atmosfera. Hindi rin natin alam ang detalyadong komposisyon ng mga mas malalim nitong bahagi na nakatago sa ilalim ng makakapal na parang salamin na ulap. Ang LTT na may 179b sa pagbubunyag ng isa niyang lihim ay nagbigay naman ng maraming bagong tanong. At maganda yan dahil ang mga tanong at hindi ang mga sagot ang nagtutulak sa agham na umusad. Ang kuryosidad ang nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bago at mas sopistikadong teleskopyo at magpadala ng mga misyon sa malalayong mundo. Kaya't habang mayroon tayong mga katanungan, patuloy ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa kalawakan. Ang planetang ito ay isang matibay na patunay na hindi natin dapat asahan na ang lahat ng mga mundo sa kalawakan ay magiging kamukha ng daigdig. Ang ating planeta ay natatangi at napakaganda dahil sa perpektong balanse nito. Ang mismong balanse na nagbigay buhay. Ngunit hindi sinusubukan ng universo na kopyahin ang ating tahanan. Nag-i-eksperimento ito. Lumilikha ito ng mga mundong yari sa yelo, mga mundong yari sa gas, at mga mundong yari sa nag-aapoy na bato. At bawat isa sa kanila ay may sariling armonya at kakaibang interes. Sa pag-aaral natin sa mga mundong ito, mas lalo nating nauunawaan ang pagiging natatangi ng ating sariling daigdig. Mas pinahahalagahan na natin ang asol nitong kalangitan, ang malinis na tubig, at ang katamtamang klima. Habang nakatingin tayo sa naglalagablab na impyerno ng LTT 9779b, mas matindi nating nararamdaman kung gaano kamarupok at napakahalaga ang ating sariling mundo. At ito, marahil, ang isa sa pinakamahalagang aral na itinuturo sa atin ng astronomiya. Isang aral tungkol sa perspektiba ng kalawakan at responsibilidad para sa ating iisang tahanan. Sa sandaling ito, patuloy ang matuling pagtakbo sa orbit ng LTT 9779b. Sa bawat 19 na oras, sinasalubong niya ang pagsikat at paglubog ng araw. Bawat segundo, binabayo ng tindi ng enerhiya ang kanyang ibabaw at nagngangalit sa kanyang atmosfera ang mga prosesong hindi natin maiisip. Ito ay namumuhay sa sarili nitong paraan. Isang buhay na lubos na dayuhan sa atin. Siya ang tahimik na saksi sa kasaysayan ng sarili niyang sistemang pangbituin. Ngunit kasabay nito, naging bahagi na rin siya ng ating kasaysayan. Bahagi ng kasaysayan ng pagtuklas ng sangkatauhan. Ang liwanag niya na naglakbay sa loob ng 260 taon ay sa wakas tumama sa salamin ng ating teleskopyo at ibinahagi ang kanyang kamanghamanghang salaysay. At ngayon, ang salaysay na ito ay naging bahagi ng ating pangkalahatang kaalaman ng ating kultura. Makikita siya sa mga aklat-aralin, sa mga panayam, at sa mga dokumentaryong pangagham. At marahil ngayong gabi, magiging bahagi rin siya ng inyong mga panaginip. Damhin kung paano nagiging pantay at malalim ang iyong paghinga. Ang iyong buong katawan ay ganap na nakarelax. Nakahiga ka, ligtas at panatag sa iyong higaan, ngunit ang iyong diwa
ay naglalakbay sa kalawakan ng mga bituin. Nakikita mo ang malayong mundong iyon na kumikinang. Hindi ka na tinatakot ng kakaibang anyo nito. Ngayon, alam mo na ang sikreto nito. Nauunawaan mo na kung bakit ganoon na lamang ang liwanag nito. At ang kaalamang ito ay nagdudulot ng kapanatagan. Ang universo ay may kaayusan. Kahit sa mga pangyayaring sa tingin mo ay magulo at walang direksyon, may sarili itong lohika at natatanging ganda. Hayaan mong ang harmoniya na ito ay pumuno sa iyo. Ang harmoniya ng kosmos, kung saan maging ang mga batong nag-evaporate ay lumilikha ng mga ulap na sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Ito ang uyaying inawit mismo ng universo para sa atin. Kailangan lang nating matutunan kung paano ito pakinggan. At ngayon, sa gitna ng katahimikan na ito, rinig mo na siya. Sundan nating muli ang paglalakbay ng liwanag. Ito ay isinilang sa core ng isang bituin na katulad ng ating araw. Milyon-milyong taon ang inabot nito para makalabas at makarating sa ibabaw. At kapag nakawala na ito, mabilis itong lumipad sa kalawakan. Sa loob lamang ng ilang minuto, narating nito ang LTT Siyam Pito, Pito Siyam B, LTT 9779B. Tumama ito sa ibabaw ng ulap nito sa maliliit na patak ng likidong salamin at 80%, 20% ng liwanag na iyon ang nag-reflect pabalik. Dito magsisimula ang mahaba nitong paglalakbay na aabot ng 260 taon, 260 taon, pabalik sa atin, sa daigdig. Lumipad ito sa interstellar space, lampas sa iba pang mga bituin at nebula. At sa wakas, ngayong ika-21 siglo, pumasok ito sa lens ng isang teleskopyong binuo ng tao. Ikinukuwento nito ang paglalakbay at ang mundong pinanggalingan nito. Ang bawat butil ng liwanag na ito, ang bawat photon, ay isang mensahero mula sa ibang daigdig at natuto tayong basahin ang mga mensaheng ito. Hindi ba't isa itong himala? Ang pagtuklas na ito ay hindi lang basta impormasyon tungkol sa isang malayong planeta. Isa pa itong hakbang para masagot ang mga walang hanggang tanong. Nag-iisa lang ba tayo sa kalawakan? Paano nagsimula ang lahat? At saan tayo patungo? Hindi pa natin masasagot ang mga iyan sa ngayon. Pero sa pamamagitan ng pagtipon ng impormasyon tungkol sa mga mundong gaya ng LTT 9779B, nagtatayo tayo ng pundasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentista, mga taong baka makasagot na nito. Tayo ay isang kawing sa mahabang kadena ng kaalaman. Ito'y nagsimula pa noong unang panahon sa mga naunang nagmamasid sa bituin na nakatingin sa langit at umaabot hanggang sa malawak na hinaharap. At ang paglahok sa dakilang prosesong ito, kahit pa bilang isang tagapakinig na nakakatulog habang nagkukwento tungkol sa kalawakan, ay nagbibigay ng kakaiba at mataas na kabuluhan sa ating buhay. Hindi ka lang basta natutulog, hinahawakan mo ang kawalang hanggan, ang dakilang misteryo ng buhay, at dito na nagtatapos ang ating paglalakbay para sa gabing ito. Mula sa kaibuturan ng kalawakan, nagbabalik na tayo ngayon sa ating solar system, sa ating minamahal na planeta, at sa ating sariling silid. Ngunit dala natin ang mga kaalaman at alaala ng kahangahangang mundong ito. Isang mundo na parang salamin, kung saan ang mga ulap ay bakal at ang ulan ay kristal na salamin. Mananatili sa inyo ang alaala na ito bilang paalala ng walang katapusang pagkamalikhain ng universo. Hayaan ninyong tulungan kayo nito na kumalma ang inyong isip at iwanan ang lahat ng mga alalahanin ng araw. Sapagkat kung ikukumpara sa lawak ng kalawakan, ang ating mga problema dito sa mundo ay tila walang kabuluhan. Ang matitira na lamang ay katahimikan, kapayapaan, at isang magaan, kaaya-ayang pagkamangha sa kadakilaan ng sangkalawakan.
Kaya magandang gabi at naway maging matamis ang inyong pagtulog, naway maging kasinliwanag at kasin-kahanga-hanga ang inyong mga panaginip katulad ng planetang LTT 9779b. Kaya nga, malayo na ang ating narating. Nagsimula tayo sa isang palaisipan, isang tanong na tila sumasalungat sa batas ng pisika. Paanong magiging mas maliwanag ang isang planeta kaysa sa inaasahan? At nakita natin ang sagot na mas kahanga-hanga pa pala kaysa sa inakala natin. Hindi ito salamangka, kundi kimika at pisika ng sukdulang kalagayan. Isang mundo kung saan ang mga bundok at bato ay nagiging bahagi ng atmosfera na lumilikha ng isang higanteng natural na salamin. Ang LTT siyam pito siyam B ay hindi lamang isang simpleng kuryosidad sa astronomiya. Ito ang susi sa pag-unawa sa ebolusyon ng mga planeta. Ito ay nagpapakita ng walang hanggang imahinasyon ng kalikasan at isang tagumpay ng kaisipan ng tao na lumikha ng mga instrumento upang silipin ang puso ng napakalayo at kakaibang mga mundo. Salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa kalawakan. Kung nagustuhan ninyo ang pagbusisisi sa mga hiwaga ng kosmos, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang aming mga susunod na night lectures. At ngayon, habang unti-unti na kayong dinadalaw ng antok, hayaan ninyong mag-iwan ako ng isang huling tanong na maaari ninyong pag-isipan sa inyong pagtulog. Kung may mundong umiiral sa universo na may mga ulap na gawa sa salamin, anong mga kamangha-manghang bagay pa kaya ang itinago sa atin ng madidilim nitong kailaaliman? Magandang gabi.